Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng green. Literal ka na naman DJ Lensay, good morning. Hi! So magandang morning, baby Toby. Yan, green na green ka talaga ngayon no? Yes, because this is my lazy outfit. Wow, because lazy outfit pa yan. ang lakas ng ulan sa labas. Ayo nga, lazy outfit niya. Hoy, skirt yan. Mamaya. Naka-short ka na naman Ma'am Ems, naka-short. Skirt po yan, Ma'am Ems. Naku, Hindi po kasi marunong tumingin si Toby ng skirt at Pare-pares short. lang din yan, maiksi pa rin. Skirt naman. Oo, kahit na. Pahama ka talaga. Inggit ka lang kasi hindi ka makapag-short Siyempre. Alam mo naman, di ba, kapag ako kasi umaalis ako ng bahay, di ba, nagmumall ako, naka-shorts lang ako. Yung sports shorts, ganun. Wala, yan ang namin. Yan ang perk namin mga kababaihan. Ang dami namin pwedeng paglaruan na attire. Grabe. Pero diba, totoo naman. Kawawa naman yung mga lalaki. Ano lang kayo? Actually. Hindi ka lang kasi adventurous sa mga Hindi naman sa mga damit. Minsan kasi ang nangyayari kaya plain na lang kami, ganito, t-shirt na lang, tapos jeans, tapos sneakers. Kasi minsan, imbis na mag-isip pa kami ng susuotin namin, which is nakakatamad actually. Oh, yun. Diba? So kung ano lang unang makita namin, mabunot namin sa tokador namin, yun na yun. Diba? Iyon nga Ibig sabihin kasi hindi kayo ma-effort. Actually, oo. Hindi naman namin pinagtutuunan ng pansin. Siguro may iba, no? May iba na ma-effort na talaga nga namang fashion dito, fashion doon, diba? Oo. Pero may mga lalaki din naman na eto lang, casual lang, ganun. Alam mo, nakakatuwa nga yung mga lalaki talaga, baby Tobes, na alam mo yun, nagpapalda sila, tas grabe sila mag-accessorize. Oo, kasi meron nga akong pinapanood na podcast kasi 'di ba, Sergio Talks. Si Michu doon, siya yung pinaka-fashionista sa lahat. Tapos yun, talagang nagpe-play around siya sa mga clothes niya. Like nagpapalda siya. Okay. Tapos hindi siya yung palda lang na palda, maxi palda talaga. Tapos basta partneran niya ng kung ano-anong damit, ganyan. Minsan kasi siguro may nag-iisip para sa kanila or sila mismo nag-iisip? Hindi, sila talaga. Sila talaga? May fashion sense talaga sila. Pero wala, kung normal na yung standard na tao ka lang na ayaw mo ng maarte, ganyan, na hindi ka naman into fashion, di mo talaga maiisip yung mga ganong bagay. Kasi karamihan sa amin mga lalaki, hindi ko naman nila lahat, no? May iba sa amin na hingi-hingi lang ng mga t-shirt, ganun. Tulad ko, di ba? Pinagpapasapasahan kasi namin yung mga sinusuot namin Like for example, sa kuya ko, di ba? Yung damit niya or hoodie niya, binigay na sa akin, di ba? Minsan hindi nga binibigay, kinukuha ko na lang. Hinaharbat mo na lang. Ganun kami. Meron kasi din mga lalaki na, kumbaga, comfort before style muna. May iba namang lalaki na wala silang pakialam kahit di na sila makahinga. Basta yung importante is di ba ma-carry nila yung style nila, di ba? So ikaw na-experience mo na ba yun? Yung tiis ganda na tinatawag? Parang hindi. Hindi pa? Knowing me to. Sobrang komportable ko sa mga sinusuot ko. Kasi minsan kasi ang nangyayari, ako natiis ko na yun, tiis gwapo, na kung saan napakainit, no? Nandito na ako nun Nag-shoot kami nun para sa Will You Be My Baby. Yun, naka long sleeves ako, tapos meron pa akong polo sa loob. Yung karaniwan na, yung parang may... Turtleneck? Hindi naman siya turtleneck, no? Basta may kwelyo lang siya, tapos sweater, ganun. So parang nilayer mo yung damit mo. So yun, napakainit, hindi ako komportable sa ganun. Well, hindi ka kasi nga ganun tao na, alam mo yun, magtitiis para sa fashion or para to look good. Pero syempre, kapag kailangan din naman, no, mag-e-effort din naman talaga. Pero kapag yung normal na magtatrabaho ka lang naman, di ba? Tapos, di naman ganun kailangan ka-effort sa damit, no? So, yun. Ano ka ba? Importante na rin ngayon yung importante, effort sa damit. Pero sa aming mga lalaki kasi, t-shirt okay na Si Kuya Chico. Si Kuya Chico, yun na talaga yung niya, style niya. Kumbaga naging identity niya na yun Si Papa Jackson. Nagko-coat si Papa Jackson. Nagko-coat pero galing siya sa event. Hindi, minsan wala lang. Galing sa event si Papa Jackson noon, nagko-coat and tie. Oo, minsan wala lang, trip niya lang. Ganun ba si Papa Jackson? Minsan. Pero kalamitan kasi ngayon, ang ginagawa niya, naka-plain black shirt, ganun. Tas t-shirt, di ba? So ganun lang kami mga lalaki. Si Kuya Jimbo lang naman yung may arte sa amin. Di ba? Laging nakapolo yun. Polo?
Diba? Hindi polo, jacket pala. Naka-jacket. Oo. Style niya rin yun, statement niya rin style kasi niya rin yun. Ewan ko, ako natutuwa ako sa mga lalaki nag-effort sa damit nila. Kasi ibig sabihin nun, they care about, yun nga, yung tsura nila. May care din naman ako Ito naman parang wala namang pakialam sa Hindi. itsura ko. Kumbaga yung everyday, nag-iisip sila kung anong outfit nila everyday. Oo. Diba? Parang nag-evolve sila, ganyan. Kaya nga Nag-i-evolve din sinisendan naman ako kita ng mga fashion na tips, diba? Tapos di mo naman ginagawa. Mga comment mo pa dyan. Feeling ko hindi siya bagay sa akin. Ay, naku. Di mo pa nga natatry Hindi bagay kasi walang pera pambili. yun nga, Ganon. kailangan mo rin important yun. Yun ay kung meron namang extra. Wala pa kasing extra sa ngayon. Pero kasi may mga thrifted na damit na di mo nga masasabi na galing siyang uks-uks eh. Hindi nga ako makapunta nga Wala akong oras. Alam mo, lahat na lang sa'yo. May ano ka, palusot ka. Sige, ganito ha. Ilalatag Kung ko gusto, sa'yo. maraming paraan. Kung na, ayaw, sige maraming na, dahilan. Enough na po, Yun babaeng na. green. Tama na. Bastos ka for today's video Pero yun, siguro nga kapag aalis siguro ako or may ka-date na ako, doon ako nag-e-effort talaga. Alam mo yun, kapag gusto kong magpa-impress sa kanya, di ba? Lalong-lalo sa sa unang date nyo mismo. Siyempre, kailangan mo i-impress siya, di ba? Ay, wow, grabe naman. Doon ko talaga suit yung yung A-game ko, ibibring ko yung A-game ko. Tapos syempre yung pabango ko, di ba? Yung mamahalin ko babango, di ba? Yung mga ganun bagay, Bakit ba? kapag magkikita lang kayo, di ba dapat everyday? Ha? Effort? Kapag ibig ko sabihin kasi, kapag manliligaw pa lang, di ba? Siyempre, di pa kayo magkaano yan Kapag magkakasama kayo palagi, mag-e-effort ka pa rin, siyempre. Di ba? Para sa akin, Ano na naman? everyday, dapat A-game ka everyday. So, Yung pabango mo, laging, alam mo yon, huy, pabango ko, ganon. alam mo kasi, tayo namang wala pang masyadong budget, no? Yung pabango Tigilan mo ko dyan, Toby. Oy, totoo naman wala nga budget Hindi ako naniniwala walang sa'yo. budget na pambili ng mahal na pabango. So ngayon, kung hindi ko pa kaya bumili ng araw-araw na ganong pabango or monthly ng ganong klaseng pabango, ba't ko gagawin yun? Alam mo, tulad ng sinabi ko kanina, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Oo na, sige na. Yun lang masasabi ko Sige, talaga. eto paraan ko. Oo. Bubuduling kita. Bakit Para monthly may pabango ako. Ay naku, may nagme-message sa atin dito may-ari ng perfume line. Doon ka mambudol. Clinic happy, Sabi ko Bango-bango sa'yo. Alam mo, ang tagal mo nang minimithi ng pabango na yan. Ang dami na dumaan na TF sa'yo na hindi ka nakapag-invest. Pero bumili kasi ako ng Ano? ticket nga ni Neo. Yun ang sinasabi natin. Inuna yung Ano ka ba? Marami naman dyan, inspired. Ay yes, alam ko merong mga inspired. Pero Oo. alam mo yung malayo pa rin talaga, kaya nga inspired Kaya nga, Kaysa naman sa wala kang amoy. May amoy naman ako. Anong amoy mo? Lindsay mo Yun. Tama ka dyan. Di ba? Ayaw mo pa nun. Hindi, gusto ko yun. Di ba ang ganda-ganda? Bango-bango nga ng Lindsay mo Alam mo ba, nitong si The Bush, no? Oo. Nagpabango ako. Sabi ko, tira mo pabango ko, Lindsay mo ako. Sabi niya, ang bango, no? Alin yun? Yung cucumber. Oo nga. Teka lang, baka mag-message si Dabush bigla. Ayan. Mabango din naman talaga. Wala lang. Honest yun, honest to goodness. Thank you. Pero ang pinag-uusapan lang po namin ni Baby Toby ngayon is kung paano ka maging, alam mo yon, yung everyday attire mo lang. It speaks volumes kasi of, how you are as a person. Yes. Pero ito may tanong ako sa'yo. Ano ba yung go-to na get-up mo? Ganun. Kapag like for example, pupunta ka lang ng mall, di ba mag-grocery ka lang, yung pinaka-comfy na attire mo? Shorts, t-shirt, o kaya leggings, tas polo. Yun lang. Yun lang. Ikaw ba? Ako sa t-shirt, plain black, tapos shorts, then sneakers. Yung running shoes, ganun. Tapos ankle socks, ganun lang. Wala lang, yun lang. Para sa akin, mas gugustuhin ko yung comfort kasi. Comfort, Kasi kapag magmamall ka, syempre lalakad ka na lalakad dyan. Kung ikaw naman tag dito black shoes ka, parang hindi Masakit naman sa paa. masakit sa paa at parang hindi naman appropriate sa mall. Pero alam mo, Baby Toby, ilang beses na akong sinubok ng tadhana. Bakit? Ano yan? Ano kwento dyan? Alam mo yung nasa mall ka lang, yung tipong wala kang kaarte-arte sa buhay, para kang walang bahay, yung itsura mo, ganyan. Siyempre, di ka mag-e-effort dahil may bibilhin ka lang naman. Pero alam mo yun, parang ilang beses nang may nakakita sa akin na, hoy, kamusta? Hoy, hello, kamusta? Yung tipong gusto mong itago, yung gusto mong kainin ka na lang ng lupa, ba't ganito yung itsura mo? Tama ka Diba? dyan. Kaya nga dapat talaga, pag nagmamall, lately, ang na-realize ko is, medyo ayusin mo naman yung sarili mo.
Alam mo yun? Pero nakaranas ka na ba na pumunta ka ng mall na nakapambahay ka lang? As in totally pambahay? Oo. Kailan yun? Pag may kukunin lang ako na parcel, kasi yung isang doon, yung courier na nagsiservice is nasa loob siya ng mall. Tapos doon ko pipick upin yung parcel. Pambahay lang talaga. Oh? Oo. Wait, ganun lang? Pambahay lang. At least yun, meron ka lang naman kukunin, di ba? Oo, white shirt lang, shorts, tapos nakachinelas. Ako wala, ano lang talaga. Talagang sando, tapos shorts na pambahay. Nakapunta ka na? Oo, nakapunta ako ng ganun. Okay lang tas naman nagtagal din. kami dun. As in. Tapos eto pa matindi, no? Itong mga pinsan ko kasi talaga, loko-loko tong mga to eh. Oo. Sabi magkakape lang daw talaga kami. Diyan lang sa tabi-tabi, di ba? So ako, di na ako nag-todo get up, di ba? Nakaano lang ako, muscle cut. Kasi yun naman yung palagi kong sinusot sa bahay eh. Oo. Tapos Kasi shorts na pang basketball. Tapos yung sinelas ko na plain lang na Chinelas. Basta yun na yung sleepers. Charing! Joke lang, chinelas. Basta yung chinelas, di ba? Yung chinelas na yun, yung talagang pambahay na pambahay lang talaga. Tapos lumang-luma na. Oh, kasi komportable ka nga doon. Komportable, di ba? Tapos itim pa siya. Oo. Tapos makikita mo yung mga dust, no? Tapos yun get up mo. Oo, ganun lang talaga. Tapos etong mga pinsan kong to, mga loko-loko, sabi kasi sa akin, dyan lang tayo sa tabi-tabi, di ba? Magkakape lang tayo. Ang mga walang hiya, nagtagaytay. Yun nga. Nagtagaytay, chong, ang lamig-lamig. Kaya nga. Tapos nakaganon lang ako, suot ko pang bahay, muscle cut. Ano ba gusto nyo gawin ko dito? Kaya nga dapat lagi ka may dalang jacket. Kasi kapag jacket, covered ka na, okay na yun. Sabi ko, bahala na. Sige, DJ Baby Toby naman to. Yun lang inisip yun ko. Yun nga yung problema to, DJ Baby Toby pala yun. Inisip ko lang na, ay ganyan pala si Baby Toby. Oo. Ang simple lang ng buhay. Ganun lang iniisip ko eh. Yun No? na lang iniisip mo. Oo. Ako naman, naging parang practice ko na. Sa sasakyan, lagi may isang jacket na denim tapos isang pang event na ang tawag doon na blazer. Kasi you'll never know talaga eh. Tama. Diba pag mamaya may mga pa-epal dyan na mag-aya kung saan tapos mukha kang gula-gula nito. May ganyan kasi ako. Yung tipong hindi ko iniisip ko ano yung damit ko. Si Roma laging nagagalit sa akin pag ganyan, pag mag-mall. Kasi at least dapat daw iba yung damit mo pang bahay, iba yung damit mo pang mall. Okay. Ganyan. May ganun effect si Romel. Sa akin naman wala lang. Kung ano gusto mo suotin, sige bahala ka. Kaya ganun akong tao. mukha kasi ako walang bahay kapag alam mo yon, yung para kang wala talagang sinasabi sa lipunan talaga. Pero yun, dumating naman ako sa point din naman dati, no, na talagang nag-fashion din naman talaga ako. Nagko-colored pants ako. Aminin mo magastos. Hindi naman ako yung gumagastos. Ay, Kuya ko. Akala ko may ibang babaeng gumagastos para sa'yo. Hindi, wala. Kuya mo naman. Kuya ko. Ba't Kuya nalalaki yung mata mo sa akin? Ha? Baka kasi mamaya isipin mo na naman na nabubudol ako, hindi gano'n, eh. Alam mo kung bigay naman yun, wala namang problema. Ano naman ngayon? At least kami nagbibigay sa'yo. Pero yun nga, kuya ko nga, no. Dati siya bumibili ng mga damit Anong pangalan ng kuya mo? Jolly Boy. Oh. Bakit? Wala. Okay. Anong trip mo? Wala, tinatanong ko lang naman kasi baka mamaya, So anyway, yun na nga. Diba, nagka-colored pants ako. Dumating ako sa point na JS prom namin, no? Oh. Tapos nakakulay red pants ako. Red pants? Oo. Alam mo talaga Master Showman. Nauso kasi yun dati eh. Nauso yun dati yung fashion lalong-lalo sa NBA, no? Uso yun dati. So ngayon, ang pineg namin is nga medyo K-pop na medyo pang NBA na style, no? So gano'n, nanalo ako. In fairness. Nanalo ako na prom king, gano'n. Iba ka dyan. Panis. Tapos, nang harana pa ako nun doon sa sa partner ko nun, which is jowa ko nun dati. Ibang klase ng harana in red pants. Oo, kahit na ang pangit-pangit ang boss ko, nang harana ako. Oo naman. Grabe yun. Hindi, alam mo, sabi nga dito ng isa nag-comment, mas okay pa yung simple lang sa forma ang lalaki. Nakakairita kasi yung mga mas maarte pa kaysa sa babae. Opinion lang naman po. Shoutout po dito sa HK. Hello, kay Kolyahana yan. Hello. Depende naman talaga yan. Depende yan sa taste. Kasi alam mo, naniniwala ako na kapag ang isang lalaki ay fashionista, makakahanap siya ng katapat niya na, alam mo yun, magko-complement din sa gusto niyang style. Diba, halimbawa, ikaw fashionista ka. Siyempre, matutuwa ka rin sa mga fashionista na babae. Diba? Tapos matutuwa sa yung mga babaeng fashionista rin. So mag-click kayong dalawa. Tapos meron din naman mga tao na fashionista, no, at gustong-gusto lang istylan yung kanilang mga partner. Yung iba nahahawa. Diba? Nahahawa na nga, diba? Siyempre sa gusto.
So, sobrang gusto nila yung tao, di ba, mahawa na sila. Magiging ganito na rin yung taste nila sa mga damit-damit. Oo. Kung baga mahahatak mo, yung jowa mo. In fairness, it applies to a lot of things, ha? Tama. Hindi lang sa fashion. Halimbawa, sa mga belief. Ganyan. Will you believe din? Nagkaroon ako ng jowaers na hindi talaga kami nagkakasundo sa political views. Okay. As in, magkasalungat. Hindi kami nagtagal. Hindi ko Same. kaya. Kami din eh. Kayo din? Oh my gosh. Oo, promise. Oo, nagkaroon din ako ng jowa na hindi. Ako kasi parang cool lang ako na na may sarili akong opinion at nirespeto ko opinion ng iba. True. Ganun. Wala akong pakialam sa opinion nyo. Sige, opinion nyo yan. Kayo bahala dyan, di ba? So ngayon, etong isa na naging jowa ko, ayun, medyo may say siya talaga sa mga ganyan eh. Tapos pinipilit nila. Pinipilit talaga. Oo. So ngayon, ang na-feel ko doon na, ay, hindi ka magtatagal na ito. Oo. So ayun, ang nangyari nga, naghiwalay nga kami. Tapos hindi naman dahil sa political views ha. Nirespeto niya rin naman ako. Pero yun nga, salungat nga kami. At lagi kaming nagkaka-debatihan about sa mga ganung bagay. So ayun, In hindi fairness, ako naman, Baby Tobes, talagang plainly political kasi alam mo naman ako marami akong, hoy, so na nga pala kahapon. Ayun nga pala, Ang dami pinag-uusapan. Hindi man lang natin. Oo nga pala. So na nga kahapon. Hello po sa mga nandyan sa Sona kahapon. Pero yun na nga, parang ang gusto siya kasi yung tipong pinipilit niya na dapat daw kalmado lahat ng bagay. Huwag daw yung mga, tawag dito, huwag daw yung mga kamay na bakal, ganyan. Ako naman, ang point ko is, for the longest time, puro na lang usap-usap-usap. Wala nang pagbabago. So doon kami nagkakasalungat. Okay. Na ako, gusto ko kasi lahat mabilis. Nayayamot ako. Kung di madaan sa mga usap-usap, natin na, umaksyon na tayo, ganyan. Yun, doon kami Nagka-clash kayo nagkakasalungat. palagi. Oo. So ayun, Hindi naghiwalay na. ko kinakaya. As in, bimb. Nakakaloka. Yun nga, so nakahapon, nakakatuwa in fairness. Actually, ito to be honest, hindi ko napanood kasi ang dami ko na talaga ginawa kahapon. Oo. Hindi ko siya napanood kaya medyo ayokong pag-usapan kasi wala akong nose, wala akong alam. Eto, meron ako. Hindi ko siya pinanood real time. Kasi nanood ako ng Notting Hill. Yes. Yun yung inuna ko. Parang feel-good movie habang umuulan. Tapos, nung gabi na, saka ako na lang siya pinanood. In fairness naman sa pananalita, yun yung inoobserbahan ko yung pananalita. Mas naiintindihan this time. Hindi malalim yung mga words na ginamit, highfalutin, hindi ganun. Kasi parang sa mga past Sona, medyo, ano daw yun? Wait, search ko sa dictionary kung ano ibig sabihin. Ganun. Pero ngayon, mababaw yung mga ginamit na salita. And of course, yung pagpapasara ng mga pogo dito sa pelikula. Ay, in fairness. Yun yung yun yung napakinggan ko kasi nga sa TikTok tsaka sa Tsaka yung Facebook nag-trend. nag-trend na ban na nga daw yung pogo. Oo, mapa legal or illegal. Oo, so there. So ganun pala nangyari. Yun yung nangyari. Di syempre, pakabog naman yung mga attire ng mga politiko. Ayo, dami ko nakikita medyo ang ganda-ganda. Oo, yung isa parang warrior. Uy. In fairness, hindi. Expression naman yun. Babalik pa rin tayo sa fashion. tama. Expression yun na kung anong gusto nilang ipahiwatig. So kapag ba ganito, speaking of fashion na rin naman, kapag ba ikaw nagkukulay ng green, ano yung pinapahiwatig mo nun? Wala lang. Mood ko siya. Green-minded, ganun? Hindi! Mood ko Sabi siya. na nga So ba eh. medyo bastos yung mood mo. Hindi. Mood ko. Parang perky, happy, ganyan. Perky, Happy yes. lang. Kasi aminin mo ngayon lang ako na green. Actually, oo. Ngayon nga lang kita nakita nag-green. Oo. Yung ganyang green, Oo. Wala, baka- nakatuwa kasi ako eh. Natuwa ka? Oo. Wala akong green na ganyan. Gusto mo ba? Oo. Kapal Penge. ng mukha mo talaga. Sige. May green ako pero hindi ganyang klaseng green. Oo, na parang paniyon green na, konting bright pa. Yun tipong pwede mong gamitan kapag gabi ka o lumabas. Oo, diba? Sumukha Tas- kang early warning device. Diba hindi ka mababangga. Oo, Iiwasan ka. Totoo yan. Ganon. In fairness. So wala lang. Kasi, at saka oversized siya. At saka nga, again, lazy attire siya dahil ang lakas ng ulan kanina. So wala kang gustong isuot. Parang wala kang effort manamit. And speaking of lazy attire, Pangga, alam mo ba, yan yung nauuso ngayon? Yung mga pa-lazy attire. Yung oversized t-shirt, tapos oversized na pants, diba? Tapos sneakers lang. Yan yung nauuso ngayon.
Oo. Sa mga kabataan, sa mga Gen Z, no, yan palagi yung mga karaniwang sinusuot nila. Oversized. Hindi ba these days, as in these past few months, beanie attire ang lazy attire ng mga bata? Paano ba yung beanie attire? Kasi ito Playful. hindi naman kasi ako Bloom, okay? May Oo. kilala lang ako doon, naririnig ko lang sila, okay? Parang yun yung go-to na nila, fashion nila ngayon eh. Na? Beanie. Ano ba kasi fashion ng beanie? Playful, young, and colorful, ganyan. Young and colorful, Oo. gano'n. Sa mga kabataan hindi ko naman sinasabing sa mga young adults, yan din. So siguro, gano'n nga sila kasi siguro impluwensya rin naman yan ng mga idol nila, di ba? Na beanie nga naman, di ba? Siguro may impluwensya rin kasi yan ng mga Korean eh. Yung P-pop kasi, influence yan ng K-pop, di ba? Oo naman. Dahil sa K-pop, nagkaroon ng P-pop. Ang alam ko, dati pa meron ng P-pop pero hindi ganoon ka hindi ganoon pinagtutuunan ng pansin. True. Pero ngayon mas napagtuunan siya ng pansin kasi nga may mga sumikat. Oo. Madami ng sumikat pala. At saka yung ibang mga Korean agencies kasi nag-handle na sila ng mga Pinoy na talents. Kaya mas napupush yung K-pop, P-pop, ganyan. Yes. Alam mo, meron akong nakatrabaho dati, no? Sa dati kong kumpanya. Na ngayon nakasali na sa P-pop group. Ay, we. Nakaya. Nice. We. Yung kambal doon, si Angela tsaka si Charis. Oh, nice. Nice to know. Sila, oo. Good luck sa inyo. Invite mo sila minsan to wala kang kwentang kaibigan. To naman? Oh. Wala kang good kwenta. Hindi, malay mo naman. Kasi nahack kasi yung Facebook ko, di ba? Oo. So ngayon, ina-add ko ulit sila. Hindi na ako ma-accept kasi nga, for sure, madami nang doon, di ba? Dami nang nagre-request sa kanila kasi sikat na rin naman sila ngayon. Oo. As in, sikat na sila dati, mas sumikat pa sila ngayon. Kung friend ka talaga niyan, hindi ka niyan i-skip. Hindi nga nakikita nga. Kasi ganun kasi mga mga famous ngayon eh. Famous? Famous talaga. Diba, hindi nila tinitignan yung nila message request nila. At talaga nga namang, bahala na. Tapos ito, bago tayo mag-end dahil ang dami na natin napag-usapan. Yung bago sa Facebook ngayon na after 1,000 na invites, buburahin na nila yung yung mga nag-invite na hindi mo ginagalaw after 1,000 na mark. 1,000 tapos buburahin na kagad yung lahat-lahat. Yung 1,000 na yun. Automatic. Automatic. Ganun pala. Parang meron na siyang threshold ngayon. Kasi nakita ko sa akin parang sumagad na yata yung invites ko. Tapos di na ako ma-add ng mga tao. Dati kasi ang nangyayari hindi na siya na-add, no? Kasi nga punong-puno na. Pero hindi na wawala. Yung mga request. Diba? So ayun, ang nangyayari ngayon, mawawala na siya. Automatic na. Oo. Parang ipaprompt ka naman yan na we're gonna delete ganyan yung after ganyan. 1,000 ganyan. Yung mga super old invites daw. Ayun. Karamihan kasi hindi talaga nag-a-accept. Lalong-lalo na kapag hindi nila kilala at wala silang mutual friend. Totoo. Ganun. Yung iba, wala lang. They're trying to protect their peace. Yes, actually. Diba? Okay, bumati na nga tayo kay Cheryl Dionco, si Ann May, kay Michael Buendia. Sabi dito, sana di lang magaling pumorma, sana mabango din. True! Oo nga. Diba? Si Arch, nandyan si Romeo Dacanay, si Jack Santos, si Kowie Hana yan, and si Melanie Cortez. Hello, good morning, Baby Toby and Lindsay. Hello. Kayo ang pinaka pampagood vibes ko sa umaga. Uy, ang sarap naman nun. Pampagood vibes naman. Kahit ba? para akong ngayon. Green-minded ka. Hoy, hindi ako green-minded. Yung damit ko lang ang green. Hindi ba talaga? Hindi ka ba na? Hindi. Never again. Never again. Never again saan? In so many things. Wow. Ang strong mo doon, pare. Yung totoo ba? Never again. Yes. So Yun na anyway, ba? Uy, bumati ka naman dyan. Hello din kay Roxy, ayan, kay Ken, kay Reyna, sabi niya good morning Baby Toby, good morning din kay Ken, kay Gonzaga, kay Walang Jowa 837. Wow. Alam mo, yung mga usapan natin sobrang chill lang sa umaga. Kulang na lang talaga almusal dito sa sa gitna natin. Alam mo, minsan lang tayo gintong mag-usap, no? Pero karamihan kasi lagi mo akong inaaway. Ang kapal kasi ng mukha mo. Tulad ng wow. Wow, wala pa kasi sinasabi. Tulad na nga ng pagpapamukha mo sa akin, no? Sa TikTok mo, no? Which is ako yung masama ngayon, di ba? Nagbiro lang naman ako. Ganon din naman mga uploads mo sa TikTok. Ako yung laging masama. Iba siya si Lindsay. Hoy, cancel nyo si Toby. Wow. Never again. Never. Hoy, nako. Ay, nako. Anyway, mga pangya, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo.
walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Okay? Okay! Wow, tagal nun na. Hindi kasi suminghot ako. Suminghot ka. Grabe, virus, yak, you gross. Wow. At since napag-usapan na rin naman natin ang Beanie, no, DJ Lindsay, eto na, patugtugin natin sila. Okay. Tumuntok lang dito sa estasyong same pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.